Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang thriller and action movie, na pinamagatang Final Heist, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang pagnanakaw sa bangko. Ipinakilala sa atin ang grupo ng mga magnanakaw, sina Liv at Wille, sila ay mag-asawa, kasama si Hailey na eksperto sa pagmamanmin, si Kenzie na henyo sa paghahak, at si Flynn ang driver ng getaway car, sila ay nasa bingit ng perpektong krimen. Pinagplanuhan nila ang pagnanakaw na ito ng isang buwan, at determinado silang walang iwang bakas. Kinabukasan, si Liv, na nagtatrabaho bilang security officer sa bangko, ang naatasang maghatid ng pera. Ngunit ang kanyang kasamahan na si Weaver, na may parehong responsibilidad, ay napunta sa isang nakamamatay na sitwasyon nang matagpuang may bomba sa kanyang upuan. Sa mga sandaling iyon, binalaan siya ni Liv na kahit kaunting galaw ay maaaring sumabog ang bomba, lalong pinatindi ang tensyon. Kalaunan, inilalagay ng grupo ang pera sa getaway vehicle, ngunit biglang narinig ang boses ni Kenzie sa gitna ng kaguluhan, na trigger na ang alarma. Nauubos na ang oras nila. Sa loob ng bangko, bumunot ng baril si Vince, ang security officer. Uminit ang tensyon habang sinusubukang pakalmayin ni Liv si Vince, sinasabing wala silang armas. Ilang sandali pa, agarang inabisuhan ni Kenzie ang grupo na may 3 minuto na lang bago dumating ang mga pulis. Pero biglang nagkagulo ng barilin ni Vince si Liv. Si Wille, na nakita ang kanyang asawang bumagsak, ay napasigaw sa takot at pagkataranta. Habang papalapit ang mga pulis, pinilit ni Hailey si Wille na iwan si Liv at hinihila siya palayo sa panganib habang tumatakbo ang oras. Makalipas ang ilang taon, tahimik na ang buhay ni Wille. Isa na siyang ina kay Sofia, ang anak nila ni Liv, at nakatira sila sa isang tahimik na subdivision at kapitbahay nila si Carl, isang lokal na doktor. Isang mainit na maaraw na araw, pinapanood ni Wille mula sa balkonohe si Sofia habang masayang sumasayaw sa harap ng bahay, ang kanyang halakhak ay umaalingaw sa paligid. Ngunit sa isang iglap, nawala ang saya nang biglang nawalan ng malay si Sofia. Si Carl, na paalis na sana para magtrabaho, ay agad tumakbo palapit at hindi nagatubiling buhatin si Sofia at dinala siya kaagad sa ospital, puno ng pag-aalala ang kanyang isipan. Sa ospital, agad na kumilos si Carl. Ipinakita ng mga pagsusuri na si Sofia ay may congenital na sakit sa puso mula pagkabata, isang kondisyon na dahilan kung bakit siya madaling mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Carl kay Wille na kailangan ni Sofia ng agarang operasyon, at ang tanging paraan upang mailigtas siya ay ang makahanap ng angkop na donor. Ngunit nang suriin ni Carl ang dugo ni Wille, lumabas ang masaklap na resulta, hindi sila tugma. Samantala, si Liv ay buhay pa ngunit nagsisilbi ng mahabang sentensya sa kulungan dahil sa kanyang papel sa sablay na pagnanakaw. Pilit niyang ipinaparating ang kanyang tinig. Sa tuwing susubukan niyang tumawag, agad napuputol ang linya. Di nagtagal, napagtanto niyang si Warden Locke ang pumipigil sa kanya na makipag-ugnayan sa labas. Sabik na ibunyag ang katiwalian sa loob ng kulungan, torture, suhulan, at pang-aabuso, sinubukan ni Liv na makipag-ugnayan sa isang mamamahayag. Ngunit hindi ito hahayaang mangyari ni Locke. Inutusan niya ang ilang bilanggo na bugbugin si Liv hanggang sa sumuko, dahil alam niyang maaaring ikapahamak niya ang pagtatangka ni Liv na ibunyag ang katiwalian sa loob. Pagbalik sa ospital, masigasig na nagtatrabaho si Carl kasama si Wille sa paghahanap ng posibleng donor para kay Sofia. Ramdam nila pareho ang bigat ng sitwasyon. Sa isang tahimik na sandali, inamin ni Wille kay Carl na buhay pa si Liv, ang ama ni Sofia. Sinigurado ni Carl kay Wille na may pag-asa pa si Sofia. Ngunit mas matindi ang tama nito kay Wille kaysa sa inaasahan niya, matagal na siyang walang balita kay Liv. Matapos ang isang mahabang katahimikan, nagpasya si Wille, bibisitahin niya si Liv sa kulungan. Kinabukasan, dumating si Wille sa kulungan, mabigat ang puso at puno ng pag-aalinlangan. Isang pulis na nagngangalang Jaden ang sumasalubong sa kanya at inihatid siya sa isang silid. Ngunit hindi siya handa sa kanyang madadatnan. Nakahandusay si Liv sa infirmary ng kulungan, walang malay, at basag ang mukha. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Jaden na 2 araw na ang nakalilipas ay inatake si Liv ng isa pang bilanggo, na nag-iwan sa kanya sa kritikal na kalagayan. Napatigil si Wille, tulalang pinoproseso ang pagkabigla nang makita si Liv na walang malay. Habang sinusubukang unawain ang nangyayari, lumapit si Warden Locke. Nagpahayag siya ng paghingi ng paumanhin, maganda ang pagkakasabi, ngunit walang tunay na pakikiramay.
Tiniyak niya sa kanya na iimbestigahan niya ang pag-atake, pero may pahapyaw na sinabi na maaaring nasangkot si Liv sa isang gang. Ramdam na ramdam ang hindi makapaniwalang reaksyon ni Willow. Para siyang sinampal sa sinabi ng warden. Kilalang kilala niya si Liv, hindi siya ang tipo na hihingi ng proteksyon. Hindi siya kailanman nasangkot sa ganong klaseng grupo. Bago umalis si Locke, huminga ng malalim si Willow, kinokolekta ang lakas ng loob para magsalita. Sinabi niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagdalaw, nandito siya para humingi ng tulong kay Liv. Nasa panganib ang buhay ni Sofia, at nakiusap si Willow kay Locke na pansamantalang palayain si Liv upang makapag-donate ng organ para mailigtas ang kanilang anak. Pero malamig ang tugon ni Locke, may halong galit. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang ipinaliwanag niya, na ang tanging dahilan kung bakit buhay pa si Liv ay dahil sa tulong medikal ng bilangguan, isang serbisyong unti-unting nauubos ang kanilang pondo. Sa isang malupit na ngiti, sinabi ni Locke na malapit nang putulin ang paggamot na matatanggap ni Liv. Nakatayo lang si Willow, gulat na gulat. Bumagsak sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Nasa harap siya ng isang makapangyarihang tao na walang puso. Kumakapit sa kanya ang desperasyon. Alam niyang kailangan niya ng tulong, panahon na para tawagin ang dati niyang koponan. Kinabukasan, dumating sina Kenzie at Flynn sa ospital para bisitahin si Sofia. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Willow sa pagpapaliwanag na nasa panganib si Sofia. Pero habang tumatagal ang usapan, nagsimulang maghinala si Flynn, na palaging mapag-alinlangan, na tinawag sila ni Willow para sa isa na namang pagnanakaw. Si Kenzie, na may maayos na trabaho na ngayon sa cybersecurity, agad na tinanggihan ang ideya. Nabigla si Willow nang malamang nagkakausap pa rin pala sina Kenzie at Flynn simula noong huli nilang misyon, isang misyon na hindi natapos ayon sa plano. Hindi na nag-aksaya ng oras si Willow sa pagpapaliwanag ng kanyang plano. Hindi siya narito para sa simpleng pagkikita. Nandito siya para hilingin kay Kenzie at Flynn ang tulong sa paglusob sa kulungan upang iligtas si Liv na kasalukuyang nasa komo. Napatigil si Kenzie, nagulat sa plano. Ang ideya ay tila imposible, mapanganib, at lubhang delikado. Iginiit ni Willow na ito na lang ang tanging opsyon niya. Kapag inaprubahan na ng hukom ang pagtigil ng medikal na pangangalaga kay Liv, huli na ang lahat. Wala nang ibang paraan. Si Flynn, na laging sabik sa aksyon, ay agad pumayag, dama ang kanyang pananabik. Si Kenzie naman ay nag-aatubili, pinaglalabanan ang takot sa panganib, ngunit ang pag-iisip na nangangailangan si Sofia ng pagkakataong mabuhay ang nagtulak sa kanyang desisyon. Pumayag siya para sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, nagtipon ang 3 babae sa bahay ni Willow. Agad na nagsimulang ihak ni Kenzie ang security system ng kulungan, mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri sa keyboard. Ilang sandali ay nakapasok na siya sa sistema at nakuha ang isang lihim na file na may kaugnayan kay Warden Locke. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Willow na kailangan nila ng taong nasa loob ng kulungan upang maisakatuparan ang plano ng walang bakas. Habang iniisip nila ito, nabanggit ni Kenzie na naghahanap ng library assistant ang kulungan. Sa kasamaang palad, agad itong tinanggihan ni Flynn, halatang hindi komportable sa ideya dahil hindi siya mahilig magbasa ng libro. Ngunit habang sila ay nasa katotohanan, napilitan si Flynn na aminin na wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Maya-maya, nagkita sina Kenzie at Willow sa ospital para sa update. Namapan na ni Kenzie ang mga pasukan sa kulungan at ang buong surveillance system, wala siyang detalye na pinalampas. Ngunit habang nakikinig si Willow, biglang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, nasa ospital si Hailey na bumisita kay Sofia. Tahimik na lumakad palayo si Willow, hindi sigurado kung paano haharapin ang hindi inaasahang pagtatagpo. Nag-aaway sina Kenzie at Flynn, tumitindi ang tensyon sa pagitan nila, hanggang sa lumapit si Hailey kay Willow, may bakas ng pagsisisi sa mukha. Mahinang humingi ng tawad si Hailey sa pag-iwan kay Liv noong nakaraang pagnanakaw ilang taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, muling nagkita sina Willow at Hailey. Ipinahayag ni Hailey na inimbitahan siya ni Flynn na sumali sa mapanganib na misyon na ito, ngunit habang malalim na nag-iisip si Willow, napagdesisyonan niyang bigyan si Hailey ng papel bilang espiya sa loob ng kulungan. Gayunman, nag-aatubili si Hailey dahil alam niyang ang dati niyang pagdalaw kay Liv ay maaaring magbunsod sa pulisya upang siya ay mapagtuunan ng pansin. Sa kabila nito, agad na tumugon si Willow na inamin na iniiwasan niyang bisitahin si Liv dahil natatakot siyang mahuli at makulong na mag-iiwan kay Sofia na walang magulang.
Nang maglaon, nanatili si Hailey kay Sofia sa ospital pero nang dumating si Willa, agad na napansin niya ang litrato ni Liv na nakalagay sa kama ni Sofia. Nilagay iyon ni Hailey para malaman ni Sofia kung sino ang kanyang ama. Ngunit agad na sumiklab ang galit ni Willa, masyadong delikado ang panganib kung matuklasan ito ng pulisya, maaaring malaman ng pulisya na sila ang pamilya ni Liv. Ngunit iginiit ni Hailey na may karapatan si Sofia na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Bago umalis, ipinahayag ni Hailey ang kanyang pagkadismaya, sinabing ang babaeng kilala niya noon ay hindi kikilos ng ganoon. Nang umalis si Hailey, nilapitan ni Carl si Willa upang aliwin siya, pero nanatiling malayo si Willa, kitang-kita ang kanyang kalungkutan. Nang marinig ni Carl na handang e-donate ni Liv ang kanyang puso para iligtas si Sofia, nakaramdam siya ng ginhawa, may pag-asa na sa kaligtasan ni Sofia. Nag-alok siya ng tulong, pero agad siyang tinanggihan ni Willa, ayaw niyang isama siya sa kanyang gulo. Kinabukasan, dumating si Flynn sa bilangguan para simulan ang kanyang unang araw bilang undercover. Nagpakilala siya kay Jaden, isang gwardya, at binigyan niya ito ng alias na Ana. Nakakita siya ng oportunidad kay Jaden, isang tao na maaari niyang gamitin para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa loob ng bilangguan. Nang maglaon, maingat na gumalaw si Flynn sa bilangguan, bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti habang sinusuri ang lugar para sa pinakamaligtas na daan palabas. Determinado siyang hindi ulitin ang mga nagawang pagkakamali noon. Habang kinukunan niya ng litrato ang mga exit, biglang lumitaw si Jaden na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpanik siya dahil kung mapansin ni Jaden ang kakaiba sa kanya, maaaring masira ang lahat. Agad niyang inimbite si Jaden ng tanghalian upang maitago ang kanyang mga galaw at mapanatiling kalmado ang sitwasyon. Pagkatapos nagtipon sina Willa at ang grupo sa kanilang hideout, lahat ay nakatuon sa nalalapit na misyon. Si Willa, bilang mastermind, ay ipinaliwanag ng maayos ang plano, detalyado ang bawat estratehiya. Tiningnan niya si Flynn at inutusan siyang kunin ang mga susi ng warden, ngunit tumanggi si Flynn na may pagkarealistiko. Nasa mga kamay ng mga gwardya ang mga susi, halos imposible itong makuha. Ngunit may solusyon si Kenzie, isang malinaw na larawan ng mga susi ang sapat para makagawa ng mga kopya na kanilang magagamit. Kinabukasan, binigyan ni Flynn si Jaden ng isang libro, perpektong pambalot para sa kanyang tunay na misyon, kuhanan ng larawan ang mga susi ng bilangguan. Nang makuha at maipadala na kay Kenzie ang mga larawan, inakala ni Flynn na ligtas na siya. Ngunit nagulat siya nang biglang inimbitahan siya ni Jaden sa isang hapunan. Nag-atubili si Flynn ngunit pumayag, alam niyang kailangan niyang gampanan ang papel para matapos ang trabaho. Ilang araw pagkatapos noon, nagtipon muli ang grupo, punong-puno ng tensyon ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng sagabal, nalaman ni Carl ang kanilang plano. Kitang-kita ang kanyang galit nang harapin niya si Willa na labis na nadismaya. Ipinaliwanag ni Willa na wala siyang ibang pagpipilian. Sinubukan siyang pigilan ni Carl, binabalaan siya sa mga panganib pero nagsalita si Hailey, pinaalalahanan si Carl na kailangan nila ng isang bihasang surgeon para tanggalin ang puso ng ama ni Sofia. Naunawaan ni Carl ang bigat ng sitwasyon ngunit umalis siya dahil ayaw niya ng gulo. Mamayang gabi, nag-iisa sina Flynn at Jaden sa isang hotel room. Mabigat ang tensyon sa pagitan nila, parehong may lihim na paghanga sa isa't isa. Nang uminit ang sitwasyon, tumunog ang telepono ni Flynn mula kay Kenzie. Nagulat si Jaden nang makita na tinawag ni Kenzie si Ana na si Flynn. Nagsimulang magduda si Jaden, unti-unting pinagsama-sama ang mga pahiwatig. Natuklasan niyang hindi lang basta manggagawa sa bilangguan si Flynn, siya pala ang mamamahayag na nakikipag-ugnayan kay Liv. Sa wakas, ibinunyag ni Jaden na hindi tunay na inatake si Liv ng mga preso, ito ay isang palabas lang. Tina-target si Liv ni Warden Locke dahil plano niyang ilantad ang mga krimen ni Locke sa media. Dumating ang bigat ng revelasyon kay Flynn, ngunit wala siyang panahon para magpahinga. Samantala, nakipagkita sina Hailey at Willa kay Toth, isang dating surgeon na ngayon ay nagtatrabaho bilang butcher matapos mawalan ng lisensya dahil sa adiksyon sa droga. Maingat silang tiningnan ni Toth at agad nagdemand ng mataas na bayad, $10 milyong para sa delikadong operasyon. Kinabukasan, nagulat si Flynn nang malaman niyang naghahanda ang medical team ng bilangguan na tanggalin ang feeding tube ni Liv. Nangangamba, sinubukan niyang tawagan si Willa ngunit hindi ito sumagot. Abala si Willa sa pag-aayos ng sasakyan na gagamitin sa kanilang plano. Tumatakbo ang oras.
Samantala, nakipag-usap si Willa kay Hailey na mabigat ang emosyon. Inamin niya na higit sa lahat ay gusto niyang magkasama-sama muli ang pamilya kasama si Liv, ngunit habang lumalaban para mabuhay sina Liv at Sofia, unti-unting nawawala ang pangarap na iyon. Si Hailey, na palaging nagbibigay ng pag-asa, ay pinayuhan si Willa na huwag mawalan ng pag-asa. Ipinaalala niya na hindi mabigo ang kanilang plano, kailangang magtagumpay ito. Buong determinasyon, napaandar ni Willa ang sasakyan. Ngunit natanggap nila ang tawag ni Flynn, kailangan na nilang gawin ang operasyon. Wala nang oras na pwedeng sayangin. Agad na nagsama-sama ang grupo at inihanda ang lahat ng kailangan para maisakatuparan ang plano. Si Hailey, nagbalat kayo bilang driver, ay inatasan na maghatid ng package sa bilangguan. Sa loob ng sasakyan, nakatago sina Willa at Toth, handang gawin ang delikadong misyon na kuhanin ang tisyo ng puso ni Liv. Matapos ang mahabang tensyonado na biyahe, narating ni Hailey ang security checkpoint. Abala si Kenzie sa likod ng eksena, mabilis na hinahak ang communication network ng bilangguan. Makalipas ang ilang sandali, naging malaya ang daan at nakalusot si Hailey nang hindi napapansin. Inilapag ng mga preso ang mga package sa bodega. Nang bumalik sa normal ang sitwasyon, bumaba sina Willa at Toth sa sasakyan at pumasok sa bilangguan. Nakatuon ang kanilang mga mata sa medical room kung saan nakahiga si Liv. Para hindi mapansin, suot ni Willa at Toth ang uniforme ng pulis na nagbigay sa kanila ng agarang respeto mula sa mga preso. Nakatawid sila sa pasilidad ng hindi napapansin, halos tuluyang sumanib sa araw-araw na takbo ng bilangguan. Nang makita sila ni Flynn, mabilis niya silang pinuntahan sa loob ng pasilyo, ginabayan diretso sa kwarto ni Liv. Dumating sina Willa at Toth sa medical room na nagpapanggap bilang isang team na ipinadala ni Locke para mamahala sa procedure. Agad na naghihinala si Nurse Deborah at tinawagan niya si Locke ng direkta upang kumpirmahin ang detalye ng operasyon, ngunit sa halip si Kenzie ang sumagot sa kanya na nagpapanggap bilang personal assistant ni Locke. Kalma na ipinaalam ni Kenzie kay Deborah na abala si Locke sa isang mahalagang pagpupulong at hindi siya maaaring istorbohin. Ngunit hindi naniwala si Deborah. Nagpupumilit siyang makausap si Locke ng personal, ngunit bago siya makapagpatuloy, hindi nagaksaya ng panahon sina Willa at Toth. Sinimulan nila ang pag-set up ng mga kinakailangang kagamitan para sa operasyon, determinado na ituloy ito kahit may panganib. Malapit nang simulan ang pagkuha sa heart tissue ni Liv. Samantala, kasama ni Locke ang isang doktor at isang nurse na naghahanda para alisin ang feeding tube ni Liv. Papunta na siya sa kwarto ni Liv nang salubungin siya ni Deborah na nagsasabing may dalawang medical personnel na nasa loob ng kwarto. Nabigla si Locke at agad siyang nagtungo para tingnan ang sitwasyon, matalim ang kanyang kutob. Sa malayo, nanalangin si Flynn na magtagumpay ang ginagawa ng kanyang team nang walang aberya. Tumibok ng mabilis ang puso niya nang lumapit si Jaden, ngunit nagulat siya nang ibigay sa kanya ang isang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng mga kriminal na gawain ni Locke. Mabigat ang naramdaman niya, pero wala na siyang oras. Inutusan si Jaden na pumunta agad sa medical room. Malapit nang tanggalin ang feeding tube ni Liv. Habang lumilipid ang mga minuto, lalong naging tensyonado sina Willa at Toth. Pareho nilang alam na nauubos na ang oras nila. Sa seryosong ekspresyon, ipinaliwanag ni Toth na para makakuha sila ng sapat na tissue, kailangan niyang alisin ang buong puso. Napatigil si Willa. Kung kukunin nila lahat, mamamatay si Liv. Nasa gitna siya ng matinding pasya, mabigat ang kanyang damdamin. Ayaw niyang mawala si Liv. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag si Willa kay Hailey para humingi ng gabay. Matapos ang mahabang katahimikan, hinihikayat siya ni Hailey na gawin ang desisyon. Walang ibang pagpipilian, ayaw man ni Willa, binigyan niya si Toth ng pahintulot na kunin lahat ang tisyo ng puso ni Liv. Mabilis at matagumpay na kinuha ni Toth ang puso ni Liv. Hiniling niya kay Willa na maghanap ng lalagyan at yelo para maitago ang organ. Sa isang mabilis na paghahanap, nahanap nila ang kailangan at nilisan nila ang silid medikal, ngunit malayo pa ang kanilang misyon. Hindi nagtagal, dumating si Locke sa treatment room, pinagmamasdan ang eksena. Ang pagkabigla nang makita na wala na ang puso ni Liv ay matindi, at nag-alab ang galit sa kanya. Agad niyang iniutos kay Jaden na alamin kung sino ang may sala dahil alam niyang maaaring masira ng pangyayaring ito ang lahat. Habang papalayo si Willa, Flynn at Toth patungo sa labasan, sumiklab ang kaguluhan sa likuran nila. Nadiskubre ng mga gwardya ang mga taong nakatago sa package at agad nilang isinara ang lahat ng labasan, na-trap ang grupo sa loob ng compound ng bilangguan.
Pinanood ni Locke sa surveillance camera at mabilis niyang naipon ang mga piraso ng impormasyon na sina Flynn at Willa ang nasa sentro ng operasyon. Nang papalapit na silang makatakas, nakaharang na ang mga gwardya. Tumitindi ang tensyon, takot sina Flynn at Willa na mauwi sa putukan kaya napilitan silang sumuko. Ngunit bago sila mahuli, naghagis si Toth ng bomba na naging dahilan ng pagtakas nila sa mga gwardya. Habang papalapit na ang pagsabog, dali-dali silang tumakbo. Hindi inaasahan, ang bomba pala ay isang laruan, isang planado na hakbang para makatakas ng walang masaktan. Ngunit maikli lamang ang kanilang panandaliang kalayaan. Nakasalubong nila si Locke dahil alam na niya ang plano. Pinapalala pa ito nang mahuli ni Jaden si Hailey, na nagdagdag ng problema sa kanilang pagtakas. Malamig ang boses ni Locke at sinabi niya kay Willa na bilanggo si Liv ng estado. Ipinag-utos niyang ibalik ang puso ni Liv dahil alam niyang hindi pa natapos ang operasyon nila. Tahimik na nakipagsabuatan si Jaden kay Flynn at gumawa ng matapang na hakbang na ilantad ang mga krimen ni Locke. Ngunit si Locke, malamig at matatag, ay agad na nakabawi. Pinaputukan niya sina Jaden at Hailey sa isang brutal at di inaasahang karahasan. Nang makita si Jaden na bumagsak, sumabog si Flynn sa galit. Hindi nag-atubiling inatake niya si Locke at naglaban sila ng matindi. Ngunit sa hindi inaasahan, si Jaden, na nabuhay mula sa atake dahil sa suot na bulletproof vest, ay nagpaputok ng huling bala at napatay si Locke. Nawala na ang banta, hindi nag-aksaya ng oras si Willa at nakipag-ugnayan kay Kenzie para ayusin ang kanilang pagtakas. Alam niyang nangangailangan si Hailey ng agarang medikal na atensyon. Ilang sandali lang, dumating si Kenzie at sabay silang tumakas sa bilangguan. Sa daan, tumawag si Willa kay Carl upang maghanda siya para gamutin si Hailey, ngunit huli na. Pumanaw si Hailey dahil sa tama ng bala sa tiyan. Isang masakit na dagok ito sa grupo. Ngunit sa kabila ng trahedya, may liwanag ng pag-asa, matagumpay ang operasyon sa puso ni Sofia at bumalik siya sa normal na buhay na malaya sa banta na minsang bumabalot sa kanya. Nahanap ni Willa ang ginhawa sa kanyang buhay at nagpa siya na bumuo ng bagong buhay kasama si Carl. Magkasama nilang binuo ang isang maliit na masayang pamilya, iniwan ang mga anino ng nakaraan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.